Okay. Okay, dali po, share lang natin. Share lang natin. Okay. Tsaka share lang po natin sa group yung ating ating live. Yan. Okay. Okay. Yan. Okay po ba yung ating ating audio? Dali. Check ko lang kung okay bang audio natin Dali. Check ko lang kung okay bang audio natin okay. Okay naman pala. Okay naman pala ang ating audio, no? Yan. Okay, so start na tayo sa ating live. Kamusta po kayo mga kababayan? Happy Sunday po sa inyong lahat, no? Happy Sunday. Naku, nalaglag yung isa kong mic. At saka yung isa kong Yan. And Catalina Kagigas. Hi. Hi din po sa inyo. Kamusta po kayo, no? So, ating pong topic ay okay. Iba-iba pong ating topic. Okay. 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 So, ang topic po natin ay bayan. Ito. Okay. Okay. Ito po. Ito po, yan. So, mga kaibigan, yung topic natin ngayon, mga kaibigan, ay ito pong ginagawa po ng Vice Presidente na palagi po siyang bumabatikos sa ating Pangulo, no? So, nung mga nakakaraan ay marami po siyang mga sinasabi, no? I-recall lang natin ng konti. Marami po siyang mga sinasabi tungkol po sa pamumuno ng ating Pangulo. Kesyo, meron daw tayong Pangulo na hindi daw marunong maging presidente. Tapos pinintasan naman niya yung 20 pesos na bigas. Tapos pinintasan din niya yung foreign policy ng ating Pangulo. Kesyo, hindi daw maganda yung foreign policy ng Pangulo natin. Parang, kasi inaaway daw yung China, pagkatapos sa Amerika lang daw tayo, nagiging tuta, which is hindi naman totoo, no? Ang Pangulo lang po natin ay pumapalag sa ginagawa po ng China na pananakop sa ating mga isla, teritoryo, at sa ating pagtapak po ng karapatan natin sa ating soberenya sa West Philippine Sea. So, malinaw po na ang ginagawa ng Pangulo natin ay isang pagtatanggol at hindi po ito yung sinasabi niya na tayo ay nagiging tuta, no? So, napakarami pa po ng mga binabatiko ng Vice Presidente na sabi ko nga po, bago siya bumatikos ay tingnan po muna niya ang kanyang sarili. Kung nagawa ba niya ang kanyang trabaho. Diba? Sabi ko nga, sa last kong vlog na kung titingnan natin, failure po ang kanyang pamumuno sa DepEd. Kaya wala siyang karapatan na batikusin yung ibang mga ahensya, iba-ibang mga secretary, katulad ng PNP, si General Torre. Wala siyang karapatan na magmustra at mag-advise, no? Magbigay ng mga unsolicited advice at hindi naman advice, kundi talagang gusto lang niyang sirain, no? Ang pamumuno ng PNP chief dahil galit siya.
So, sabi ko nga, bago sana niya gawin yun, tingin-tingin muna siya sa salamin, tingnan niya kung ano ba ang nangyari sa DepEd. Dahil malinaw naman po sa sikat ng araw na hindi po siya naging successful sa DepEd, di ba? Ang DepEd po ay napakaraming problema at yun nga po, nung hindi na niya kinaya, ito ay kanyang tinakasan sa pamagitan ng pagre-resign. Diba? So, may God bless your blog, Mark Rivera. Marami pong salamat sa pag-drop by, Mark Rivera. Like at share naman tayo, Marites Nalika. Marami pong salamat, Marites Nalika, sa pagla-like at sa pag-share. And Jen, God damn it, maraming pong salamat, no? Sa pag-drop by. And Catalina Kagigas, yan. Kaloyal Alex, good morning Ma'am Admin Rich. Good morning din po sa inyo. Happy Sunday po sa inyong lahat, no? So ito po, mahilig po itong si Sara Duterte na umatake sa ating Pangulong BBM. At kay Speaker Martin Romualdez, kay F. Elisa. Pero ang katotohanan, wala talaga siyang nagawa at wala siyang achievement as Vice President. Mga ilan, no? Mga ilan po sa kabugukan ni BP Sara Duterte ay atin pong tatalakayin. Unang-una, ang sabi po ni BP Sara Duterte na ang San Juanico Bridge daw ay hindi tourist spot. So, naniniwala ba kayo na ang San Juanico Bridge ay hindi tourist spot? Yan. So, talakayan natin na. Okay. Unang-una, ito po. Tourism ad on San Juanico Bridge irritates VP Sara Duterte. Okay. So, tingnan natin na. Okay. Ito kasi, mga kaibigan, basahin lang natin ng konti yung article. Itong March 15, 2025. Manila, Philippines, what could have probably been a relaxing plane ride for Vice President Sara Duterte to Australia was dampened by an advertisement that named the San Juanico Bridge among the tourist spots in the country. Duterte told the crowd gathered at the Free Duterte Now rally in Melbourne, Australia, that while on the flight, she saw a video advertisement about a hotel mentioned tourist spots in the Philippines. So, kung titingnan natin mga kaibigan, dapat di ba matuwa? Kung ikaw ay isang Pilipino, ang iyong unang-unang reaction, matuwa ka dapat di ba? Na habang ikaw ay nasa airplane papuntang Australia, ay nakakita ka ng advertisement. At sa advertisement na yan ay nagsasaad na ang San Juanico Bridge isang tourist spot sa Philippines. Pero ito ay hindi kinatuwa ni BP Sara Duterte, kundi kanyang ikinairita. Saan ka nakakita, mga kaibigan, ng isang Pilipino na nairita na habang siya'y nakasakay sa airplane, ay napanood niya ang isang advertisement na nagsasabi na ang San Juanico Bridge ay isang tourist spot. Saan ka nakakita? Tanungin ko kayo, yung mga nandito. Nakakita na ba kayo ng isang Pilipino na kahit hindi yung San Juanico Bridge, no? Nakakita na ba kayo ng isang Pilipino na sumakay sa eroplano? International, papunta siya sa ibang bansa. Tapos merong pinalabas na advertisement. At isa doon sinasabi na ang San Juanico Bridge ay tourist spot. Ano ang iyong unang-unang pakiramdam? Di ba proud ka? Matutuwa ka, di ba dapat? Proud na proud ka. Aba. Uy, binabalita pa, oh. Philippines yan. Oh, sa amin yan. San Juanico Bridge. Amin yan. Pilipinas yan. Oh, di ba? Matutuwa ka. Pero iba po ang response ni VP Sara Duterte dahil imbis na matuwa, siya po ay nairita. At sabi niya, paano daw magiging tourist spot ang isang 2-point-something kilometer lang na bridge? Kanya pong minata ang San Juanico Bridge. Minata po niya at sabi niya ay hindi naman daw matatawag na tourist spot ang isang maikli lang daw na bridge.
Tingnan mo yan mga kaibigan, tingnan mo yan. Mark Rivera, wala kami pakialam sa opinyon ng Sarah Ulong yan. Yan. Kaloyal Alex, inggit lang si Sara kay PBBM at kay Speaker Martin Romualdez. Palibhasa kasi wala na nagawa, puro lang gala. Correct, no? So sabi po dito, Duterte told the crowd gathered at the Free Duterte rally now in Melbourne, Australia, that while on her flight, she saw a video advertisement about a hotel that mentioned tourist spots in the Philippines. I was irritated about one portion of the advertisement that said, in Tacloban, the tourist spot is San Juanico Bridge. How can a 2.6 kilometer bridge be a tourist spot? I was very irritated, Duterte said. So mga kaibigan, hindi ko maintindihan kung itong si Sara Duterte ay paano naging lawyer. Kasi mga kaibigan, napakababaw po ng kanyang pananaw patungkol po sa pagiging tourist spot. Marahil, ang akala po ni Bibi Sara Duterte na magiging tourist spot lang ang isang bridge kapag ito'y mahaba. Ganun po kaliit ng kanyang pananaw patungkol po sa pagiging tourist spot ng isang bridge. Ganoon po kababaw ang pag-iisip ng ating vice-presidente. Napakababaw na kailangan pala mahaba ang tulay para maging tourist spot. Ganun po siya kababaw, mga kaibigan, no? Sandali Wait guys. Grabe ang babaw. Napakababaw. Ganun po mga kaibigan, kababaw ang vice-presidente natin na kailangan mahaba ang tulay para matawag na tourist spot. Kapag hindi mahaba ang tulay ay hindi na tourist spot. So ganun po ang ating vice-presidente. Yan po ang kanyang pananaw. Napakababaw, di ba? At sabi po niya, I was irritated about one portion of the advertisement that said in Tacloban, the tourist spot is San Juanico Bridge. How can a 2.6 bridge? How can a 2.6 kilometer bridge can be a tourist spot? I was very irritated, Duterte said. Grabe mga kaibigan, no? Talagang, mababaw siyang mag-isip. Para siyang isip ng isang 3 gulang na bata lang. Ganyan po siya mag-isip. How come na siya ay naging isang abogado? Pero ganito po siya kababaw mag-isip. A check with news report showed that the San Juanico Bridge, which is the longest bridge in the country, spans 2.16 kilometers and connects the islands of Leyte and Samar. No? Duterte said that what would be considered as a tourist spot would be the 264-kilometer bridge that connects China and Macau. Yan. So instead mga kaibigan, pinuri po niya at inangat po niya ang bridge sa China. At sinabi niya, yan ang tourist spot, 264 kilometers. Yung bridge na yan sa China at Macau. So dito mga kaibigan, ipinakita po ng vice-presidente ang kanyang pagiging pro-China. Ang pagmamahal po niya sa China, ipinakita po ni BP Sara. No? Jerry's son Dalimot, hello, watching you from Italy. The VP's IQ is very poor. Correct po kayo dyan, tama po kayo. The VP's IQ is very poor. Poor po talaga ang IQ ng ating vice-presidente. No? Napaka-poor. Yan. June Maverick, totoo at correct ka dyan, mas mababaw pa sa kaalaman mo. Mababaw talaga, no? Kung sa tingin mo ay mababaw ang kaalaman ko, mas mababaw pa talaga ang kaalaman ni VP Sara Duterte. Sobrang babaw, no? So,
Kaya mga kaibigan, no, hindi po inalala or baka talagang hindi alam ng Vice Presidente kung ano po ang kahalagahan ng San Juanico Bridge. Di ba? Yan. Okay. Basahin natin to. At Tacloban City, a lawmaker has criticized Vice President Sara Duterte for her remark about San Juanico Bridge being a tourist attraction. Representative Jude Asidre of Tingog Party List pointed out that the bridge is more than just a tourist attraction, but also a vital part of the Eastern Visayas identity. Yan. Mga kaibigan, hindi po ba alam ni VP Sara Duterte na kung ano po ang kahalagahan ng San Juanico Bridge? It's more than just an iconic photo spot. It's more than a ribbon of steel and concrete stretching across the San Juanico Strait, the lawmaker said through his social media account on June 23. Alam naman natin mga kaibigan na ang San Juanico Bridge ay ang tulay na nagdugtong ng Leyte at Samar. At dahil po sa tulay na to ay lumago ang turismo at ang ekonomiya dyan po sa Samar at saka sa Leyte dahil po sa tulay na yan. At bukod pa dyan mga kaibigan, ang tulay na yan ay napapabalita na ito ay tinatawag na Love Bridge. Ito po ay regalo ni Apulacay kay FL Imelda Romualdez Marcos dahil po sa kanyang pagmamahal kay FL Imelda Romualdez Marcos ay kanya pong ginawa ito, pinagawa at iniregalo po niya ito. Para din po ito sa mga tao na mga taga-Samar at taga Leyte para po hindi na sila mahirapan yung pagpupunta nila sa lugar ng Leyte or vice versa sa Samar para hindi po sila mahirapan at the same time yung mga kalakalan po nila ay hindi na po matagal at hindi na po masyadong magastos kasi iikot pa sila samantalang itong sa bridge na to ay ilang minuto lang makakatawid na sila sa magkabilang dulo ng probinsyang Samar at saka Leyte. So very historic po itong bridge na to. At saka noong mga panahon na yan mga kaibigan, talagang para makagawa ka ng ganito kaganda, ganito ka amazing, ganito ka tibay na tulay mga kaibigan ay hindi po yan basta-basta. Ito po ay isang malaking bagay sa kapanahunan noon, 1969 to 1973. So, at sa mga panahong yun mga kaibigan, ito lang ang tulay mga kaibigan na talagang masasabi natin sa buong Pilipinas na pinakamahaba. Yes guys, sa mga panahon noon. So ito talaga ay very historic, scenic, at saka ito po ay tinatawag na tourist spot dahil ito po ay dinadayo talaga ng mga turista. Kahit nga kami, nung pumunta kami ng Tacloban pag pumunta ka ng Tacloban, hindi po pwedeng hindi ka pupunta sa San Juanico Bridge. Talagang pupunta ka dyan dahil pag sinabi mong, oy, Leyte or Tacloban, kahit pag sinabi mong Samar, iisipin mo agad, ay gusto kong makadaan sa San Juanico Bridge. Yan kagad ang iisipin mo. Kaya nung pumunta po kami doon, kahit wala po kaming sadya sa Samar, talagang pinuntahan po namin, dumaan kami sa bridge na yun hanggang sa makarating po kami doon sa pinakadulo, Samar na po. At pagkatapos, bumalik na naman kami papuntang Leyte. Para lang ma-experience namin kung paano dumaan sa San Juanico Bridge. At napakaganda po niya. Lalong-lalo na sa gabi, binubuksan yung mga ilaw. At sa umaga, kita mo naman yung ganda ng karagatan. Napakaganda ng kapaligiran. Talagang tunay na ito ay tourist spot. So, kung titingnan po natin mga kaibigan, para sa isang Pilipino, tapos vice presidente, dapat ay kinatuwa niya.
na siya ay nakarinig ng ad o nakapanood ng ad habang siya ay nasa airplane papuntang Australia. Dapat di ba ay kinakatuwa niya at dapat ay proud na proud siya na ang San Juanico Bridge ay sinasama sa, kumbaga, sa advertisement. At sinasabi na ito ay tourist spot, pero anong nangyari? Nairita pa siya. Kita mo mga kaibigan, no? Iba po ang utak ng Vice Presidente. Ang utak ng Vice Presidente ay ibababa niya. Crab mentality po eh. Ibababa niya ang lahat at sisiraan niya ang lahat ng mga bagay kahit na maganda basta patungkol po ito sa Marcos at Romualdez. Ganyan po. Kinakain po ng anay ang utak ng Vice Presidente. Nang dahil po sa kanyang hatred, nang dahil po sa kanyang galit at sa kanyang hatred, nakakalimutan na po niya kung paano maging mabuting tao at kung paano maging Pilipino dahil lamang sa kanyang galit. Masyado po siyang nagpapadaig sa kanyang galit. Ang Vice Presidente po ay hindi niya kaya i-contain ang kanyang emosyon at ang kanyang galit. Mga kaibigan, ito ay isang patunay na ang Vice Presidente ay hindi fit para maging Vice Presidente at lalong hindi fit para maging Pangulo ng Pilipinas. Dahil kitang-kita natin ang kanyang immaturity. Hindi po siya matured. Para lang po siyang isip ng isang 3 gulang na bata na, oy, galit tayo, ay, hate kita. Ay, mga kaibigan, mabuti nga ang 3 gulang na bata. Dahil ang mga bata, kapag meron silang kagalit, maya-maya, bati na naman at nakikipaglaro. Pero ang Vice Presidente, anong meron siya? Utak? Anong utak? Sorry po sa word, pero utak? Demonyo. Diba? Utak, demonyo. Ang mga demons po ay hindi marunong magpatawad. Ang mga demons ay nagtatanim ng galit. Kaya nga po sila naging demons dahil sila po ay nagtatanim ng galit, hatred, sobrang hatred doon sa Panginoong Diyos. Kaya po sila ay, ang demonyo ay nagrebelde sa Panginoon. No? Dati siya isang anghel, pero nagrebelde siya sa Panginoon, itinaas niya ang kanyang sarili at gusto niya ay mapantayan niya o mahigitan niya ang Diyos na nasa langit. Kaya siya po ay nagrebelde at kinalaban niya ang Panginoon, nakipaggera sa mga anghel. At yun nga po, konting trivia lang about the Bible. Nagkaroon po ng giyera sa kalangitan between the good and evil. Yung mga anghel ng kabutihan at yung mga anghel naman na sumama kay Lucifer. Nagkaroon po ng giyera sa kalangitan. At obvious, natalo sila. Siyempre, matatalo ba naman nila ang creator ng langit at lupa? Siyempre po, natalo sila. At ang kaparusahan sa kanila, sila ay ibinagsak dito sa lupa. Sila po ang tinatawag na fallen angels at mga demons. Kaya po, ang ating mundo ay punong-puno ng mga kasamaan dahil sila po, ang mga demonyo na ito, sila po ang nag-i-inject sa utak ng mga tao para magalit, para maghiganti, para maging bitter, para maging hateful, para magsalita ng masama sa kanyang kapwa. Yan din po ang mga demonyo ang nag-i-inject kay Sara Duterte para magalit kay PBBM at para
ang sarili niyang bansa ay kanyang siraan sa ibang bansa. Kita niyo, siniraan niya San Juanico Bridge. Hindi naman daw yan tourist attraction. Pilipino siya, mga kaibigan. Pero siniraan niya ang sarili niyang bansa. Diba? Make sense, mga kababayan? Kahit sana galit ka kay PBBM, isipin mo tao ka, isipin mo Pilipino ka. Diba? Sabi nga, huwag mong hayaan na yung galit mo sa isang tao ay magbunsod sa'yo na makalimutan mo na kung paano maging tao dahil lang sa iyong galit. Yan po ang Vice Presidente. Hindi po niya kayang i-contain ang kanyang galit. Hindi po niya kayang i-master ang kanyang emosyon kapag siya po'y galit, kapag siya po ay inis sa isang tao, wala po siyang pakialam, basta galit siya. At hindi po niya iniisip ang kapakanan ng bansa. Isang kaugalian na hindi fit sa pagiging Pangulo ng Pilipinas. Kasi kung magiging Pangulo ka ng Pilipinas, dapat gayahin mo si PBBM. Diba? Kasi kapag naging Pangulo ka ng Pilipinas, Pangulo ka na ng lahat ng mga Pilipino. Walang kulay, walang kaaway, walang galit-galit. Lahat yan ay iyong mga kababayan. Lahat yan, ikaw ang kanilang Pangulo. Kaya dapat ay maayos, unang-una ang isipan. Ang isang Pangulo dapat may maayos na isipan. Hindi pwedeng isip bata na katulad ng Vice Presidente na ay mahilig siyang gumanon, di ba? Kayo wala, ako meron, may ganyan siya eh, nag-viral nga yung kanyang, iba nag-viral nga yung kanyang video na para siyang bata. Dali, hanapin natin ha. Ang dami niyang mga sinasabi, mga kaibigan, na talaga namang kitang-kita mo yung kanyang pagiging may sayad, no? Hanapin natin ha. Para lang siyang mga kaibigan, yung tatlong taong gulang na bata na nakipag-away, no? Hanapin natin. Nag-viral yun, mga kaibigan, yung video na yun, no? Nag-viral siya. Buti nga. Sa'yo, nasa akin lahat, ikaw wala. Panalo ako, ikaw wala. Sa'yo, nasa akin lahat, ikaw wala. Panalo ako, ikaw wala. Sa'yo, nasa akin lahat, ikaw wala. Panalo ako, ikaw wala. Vice Presidente yan. Naging DepEd Secretary yan. 57 years old na yan. Pag umasta, daig pa ang tatlong gulang na bata. Hindi lang yan. Meron pa siyang nag-viral din na yung isa, yung sabi niya na talo na kayo. Kahit anong gawin nyo, talo kayo. Talo na kayo. Vice Presidente, 47 years old. Lawyer daw. Ganyan magsalita. Kahit anong gawin nyo, talo na kayo. Talo na kayo. Tapos ngayon naman, nag-viral din. Ako, meron, sila wala. Nasa akin na lahat, kayo wala. My God! Vice President? Sure kayo? Kakaloka. 47 years old. 47 years old na po si Sara Duterte. Diba? Ay, grabe. O yung mga DDS dyan, na nanonood sa akin, stress na kayo. Ako nagsasabi lang ako ng katotohanan, may resibo ako, di ba? May resibo.
Hindi ako nag-invento. Nakaka-stress, di ba? Yung ano nyo, yung vice president nyo. Stress na kayo. Ito totoo eh. Walang kasinungalingan doon.